Usapan yung nangyayari sa Senado. O eto na, may kinalaman sa nangyayaring gulo sa Senado. Kasama po natin ang spokesperson ng Armed Forces of the Philippines, Colonel Francel Padilla. Magandang umaga po, Colonel. Colonel? Magandang umaga po sa inyong taga-subaybay. Good morning po, Colonel. Thank you so much po for being on the show. Ito nga po, naglabas po kayo ng statement, ang pahayag nyo po, wag pong i-associate o wag tawagin itong mga bagman daw ni Zaldico na 18 ex-Marines or 18 Marines sa mga balita. Bakit nga po ba, ma'am? Ano po bang posibleng epekto po nito sa AFP, lalo na po sa Philippine Marine Corps, sa mga ganitong klase ng balita kung sakali man na-associate po talaga ang bagman sa AFP at sa Philippine Marines? Well, DJ Chacha, ang goal nga natin dito sa paglabas nitong ulat na ito, para maging accurate tayo sa ating mga sa pag-uulat ng mga ginagawa, lalo na ito pang nilabas kasi natin for the media. Kapag kasi ginagamit natin, DJ Chacha, yung terminong Marines o kahit ex-Marines pa yan, bilang isang collective na label, maaari tayo magkaroon ng impression na merong institutional involvement ang ating Philippine Marine Corps o ang AFP in general sa mga alegasyon po na lumalabas. Yun kasing mga nangyayari na yon, yung tinatalakay dyan sa Senado, ay hindi naman isinagawa bilang bahagi ng kanilang military duties, yung kanilang ginampanang rule doon, kundi sa kanilang private capacity na po. Matapos na ito yung kanilang serbisyo, yung ginawang rule dito sa usaping ito. Oo, so now we understand it's really about the reputation. Naiintindihan po natin yan ng Armed Forces of the Philippines, lalo na po nung ating Philippine Marine Corps. Ma'am, para lang mas malinaw, dun sa 18 bagman na nandyan po ngayon sa Senado, na lumantad, nagbigay ng affidavit, ilan po ba talaga dyan yung member ng Philippine Marine Corps? Ilan po yung mga talagang galing sa inyo at natanggal sa serbisyo o umalis sa serbisyo? Well, yung former Marines natin dito, ang nagbigay ng ang nagbigay ng numbers nito is from our Philippine Navy, 14 yung count natin ng former Marines diyan. The rest are not members of the Marines, and 10 dito ang reported na awol or discharged. Okay, 10 po ang awol o discharge. Ano pong dahilan ng pagkakaawol at discharge ng 10? Well, various na po yung reasons po nito. At ulitin ko lang, sa 18, 14 po ang talagang member ng Marines. Yes, so yung 4 others are not associated with the Marines, and out of that 14, 10 doon ang awol or discharged po. Tapos yung 4 po, kusang umalis po sa Marines, ganun po yung nangyari? Hindi po talaga sila Marines po, or not in the service po. Laruhin lang natin siya. When you say discharge, dalawa kasi yan. Dishonorably discharged, tsaka yung Can you just explain po sa atin, please, madam? Yes, sir, various na po ito, yung 10 nga po. Meron pong awol sa kanila, yung iba po dishonorably discharged po. Ang nandoon po, yung former Marines nga, 14 nga po, and 4 others not associated with the Marines po. So doon sa 14, 10 doon yung discharged. Ilan po doon yung dishonorably discharged? Ang awol natin, sir, is, ang nakalagay lang dito sa akin, sir, is AWOL, sir. Yung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, sir. 10. Alright, so yung 4 po, honorably discharged. No, sir, they are not from the Marine Corps po. Hindi, kasi 18 ito sinasabi. Yes, oo. Tama po yung tanong ni Yes, Manong sir. Ted, hindi yung tanong 14 ko lang sir. po. 14 lang po ang Marines po. So, Oo. 14 lang. So, Yeah. All the other 4 po, hindi po sila. 4 yung awol, 10 yung discharged. 10 members were awol or discharged po, sir. Medyo hindi masyado Medyo malinaw. mali po, Sorry, oo. Colonel, kasi kaya ho pa nga kami tumawag. Para lang ho natin makuha ang kadahilanan po ng AFP para hindi pangalanan na 18 Marines ito. Ito po yung napaka-importante din. Kumbaga, factual lang po ito na usapan nga. And so hindi pa ho ninyo maiklaro po sa amin yan,
Ngayon, ang binabagit nyo lang po, again for clarity, 18 na mga kalalakihan ito, yung 4 hindi naging miyembro ng Philippine Navy, kung saan nga nanggagaling ang Marines, tapos doon sa 14 na ito, again, 4 yung awol, 10 ang discharge. Tama ho ba? Kasi 18 eh. Yung former Marines, sir, 14 ang total, sir. Ang 10 members dun, sir, ang 9 po na former Marines dun were dishonorably discharged po. Siyam. So Yung 5 po, Ay. yung 5 po, sir, are former Marines na awol po, sir. Ayun. Okay, so... Yung 4 po are not associated Yes. at all with the Philippine Alright. Marines po. So, klaro. So, you're claiming ngayon, ma'am, na doon po sa yung 5 ay awol, siyam dishonorably discharged? Yes, sir. Okay. So, doon sa mga naging miyembro ng Philippine Navy, wala doong tumatanggap ng pensyon? Come again, sir? Doon po sa mga naging miyembro ng Philippine Navy, may tumatanggap po ba doon ng benepisyo galing sa AFP? Sir, yun pong mga dishonorably discharged, sir, wala po yun, sir. Wala pong pension yun, sir. Pero yung nag-awol, wala din po. Depende, sir, kasi kung ano po yung category po nila, sir, no? Okay. Ito po kasing nabigay sa akin, sir, wala po yung Okay. data on kung sino po yung merong pension, sir, or not, sir. Opo. Ang nagbibigay po kasi ng these are admin cases po, sir. Direct po na nagbibigay po nito is the Philippine Navy po, sir, yung Opo. breakdown po, sir. Opo. Sige po. Colonel, si Orly Gutesa ho ba dati pong kagawad ng Philippine Marines? Yes, sir. Yes, sir. Dati po siyang member po ng Philippine Marine Corps, sir. Opo. Ano hong kanyang status na siya po'y umalis? Siya ba ay honorably na umalis? O nag-awol ba? O discharged po? Dishonorable discharge? Sir, I don't have the data on Orly Gutesa, sir. Ang nagbibigay po kasi, sir, ng admin po Okay. for all the po, sir, sa kanya. Operational po ang data po namin dito po sa AFP, sir. But I will get back to you, sir. After Opo. this, I'll get data from our Philippine Navy po, sir. Opo. Sige, sir. Sige, sorry po. Sige, ma'am. As I remember, Sir Manong Ted, kasi ang pinaka-clarify namin sa AFP nito as latest, sir, is if whether he is in our custody, and pinabulaanan na nga po namin ito. Opo. But as to his, Sir Manong Ted, I'll get the data po kung ano po yung pinaka-status po niya, sir. Okay. Ako lang po, ma'am, ay nagtataka bilang isang pangkaraniwang mamamayan. Bakit ba mga Marines ang nagiging bodyguard itong mga taong ito? Kanila saldi ko na yan. At ilang mga politiko, bakit ba pumapayag ang ating AFP, ang Philippine Navy, na maging bodyguard itong mga to? At ngayon nga, samaho ng image na iba kung ano-anong tawag. Not necessarily naman, Manong Ted, no? Na-hype lang po nga itong terminology po na Marines na ito. But basically naman kasi, sir, yun po kasing mga retired po natin or mga lumabas na nga po sa serbisyo, they tend to resonate towards security detail after being in the service. Siyempre, sir, yan naman po talaga yung background natin, yan po yung training natin. So sila po yung mga madalas po, no, na natatap to perform these duties. But of course, in the capacity po na civilian na nga po sila, either discharge nga po sila or nag-retire man po ng honorably, meron naman din po dahil bata pa naman po ang iba po, no? So naghahanap pa rin po sila ng other pathways sa labas po ng serbisyo. And ito nga po, security po mostly po ang napupuntahan po nila. As we speak na, walang deployment ang Philippine Marines para maging seguridad ng sino mang opisyal ng gobyerno, halal man o hindi, as in hindi kayo nagdi-detail ng mga miyembro ng Philippine Marines para maging security?
Sir, by law po, meron po tayong mga authorized po na maging detail po, no? Ng ating mga so sa PSC, sir, meron po tayo dyan, no? And meron din po tayong mga detail on certain facilities po. Oo. Mapapansin niyo, sir, kung sa Sa DFA, meron din po yan, no? Meron din po sa Senate. Oo. Yan, meron po din kay Monumento po ni Rizal. Oo. But ang rule po namin for that are perimeter security po. Sa Opo, labas po opo. tayo, sir. Oo, kasi nga yung nangyari doon, di ba, na nakita natin Philippine Marines yun, yung nandoon sa loob ng Senado nung nagkaroon doon ng putukan. Pero yung actual na miyembro ng Philippine Marines na tumatayong security o bodyguard ng politiko, wala kayong ganon. Walang ganon. Meron tayo, sir, kung ano po, kung meron pong by authority, sir. Ang sabi ko nga po kay sa PSC, sir, sa First Family could be po, kay VP po, meron din po. Yun po, sir, meron po tayong mga ganyang na detail po, sir. Nagkaroon ba ng detailed Marines personnel kay Saldico? Personal, wala po, sir. Ito pong mga naka-detail po sa kanya are in their personal capacities na po, sir. Na-recruit na Okay. po ito after the service po. Okay, sige po. Kasi nga ito ho yung kumbaga kalituhan dito ho sa mga nagpapakilala ng mga umano ay bodyguard ni Saldico na mga miyembro ng Philippine Marines. Kinaklaro nyo, hindi sila mga miyembro na. Dati pong miyembro perhaps, no? Yung po, Colonel, ang inyong pagliliwanag.